Salamat sa Panginoon 'no, sa bibigay uli sa atin ng panibagong buhay para mag-aral ng kaniyang, mga salita. Buksan ninyo ang ating, Biblia, ang inyong mga Biblia sa Revelation 11. Natapos na natin yung Revelation 10. So ngayon ating, itutuloy ang ating pag-aaral sa Revelation 11. Itong, chapter na ito ay tungkol sa dalawang, witnesses 'no, the two, witnesses. Um, um, Pero ang atin lamang, pag-aaralan sa gabing ito ay yung, verses 1, and 2, yan. And then sa sunod na session na sunod na lesson ang tungkol sa two witnesses. Pero basahin natin yung buong chapter para at least mayroon tayong idea na kung ano baga ang nilalaman nitong chapter 11. So dala-dalawang talata. Start tayo kina Bibian and Adsel. Si Keisha ba ay andyan? Opo, nandito po, tita. Okay. And then si Rhoda and Francis. Mayroon bang kasama ikaw, Rhoda? Si Lindsay ho. Si Lindsay. And then si Jonald at saka si Marvy. Yan muna ating start na mga babas. Sige, start na. Revelation chapter 11, verse 1 and 2. At binigyan ako ng isang takong katulad ng isang panukat at may isang nagsabi, magtindig ka at sukatin mo ang templo ng Diyos at ang dambana at ang mga sumasamba doon. Verse 2, at ang loobang nasa labas ng templo ay pabayaan mo at huwag mong sukatin sapagkat ibinigay sa mga bansa at kanilang yuyurakang 42 buwan ang banal na syudad. Verse 3 and 4. Yeah. And I will give power unto my two witnesses, and they shall prophesy 1,203 days, clothed in sackcloth. These are the two olive trees and the two candlesticks standing before the God of the earth. At kung nasain ng sinuman na sila ipahamak, ay apoy ang lumalabas sa kanilang bibig at lumalamon sa kanilang mga kaaway. At kung nasain ng sinuman na sila ipahamak ay kailangan ng mamatay sa ganitong paraan. Ang mga ito'y may kapangyarihang magsara ng langit upang huwag umulan sa loob ng mga araw ng kanilang hula. At may kapangyarihan sila sa mga tubig na mapagking dugo at mapahirapan ang lupa sa bawat salot sa tuwing kanilang naisin. Seven ano? Hindi na ako nababas. 7. At pagka natapos nila ang kanilang patotoo, ang hayop na umahon mula sa palaliman ay babaka sa kanila at magpagtatagumpayan sila at sila'y papatayin. At ang kanilang mga bangkay ay nasa lansangan ng malaking bayan na ayon sa Espiritu ay tinatawag na Sodoma at Ehipto, na doon din naman ipinako sa krus ang Panginoon nila. At ang mga tao mula sa gitna ng mga bayan at mga angkan at mga wika at mga bansa ay nanonood sa kanilang mga bangkay na 3 araw at kalahati. At hindi itutulot na ang kanilang mga bangkay ay malibing. At ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa ay mga gagalak tungkol sa kanila. At mga tutuwa at sila'y mga papadalahan ng mga kaloob. Sapagkat ang 2 propetang ito ay nagpahirap sa nangananahan sa ibabaw ng lupa. 11 natin. And after 3 days and half, the Spirit of life from God entered into them.
And they stood upon their feet, and great fear fell upon them which saw them. And they heard a great voice from heaven saying unto them, Come up hither. And they ascended up to heaven in a cloud, and their enemies beheld them. Hindi po makabasa si Juliet, masad daw po ang lalamunan. 13. Ako babasa. At ng oras na iyon ay nagkaroon ng isang malakas na lindol at nagiba ang 10 bahagi ng bayan at may nangamatay sa lindol na 7,000 katao. At ang mga iba ay nangatatakot at nangagbigay ng kalulatian sa Diyos ng langit. 14. Nakaraan na ang ikalawang pagkaaba. Narito, nagmamadaling dumarating ang ikatlong pagkaaba. Okay, hanggang dyan lang tayo muna. Para tayo mayroong maingay. Naririnig ba ninyo yon? Oh, parang may nagbabak na sasalita kasabay. Okay. So, ito yung, kasi ang kasunod niyan sa 15 ay ang paghihip ng ikapitong pakakak. Now, so itong ating pag-aaralan ngayong gabi, ito ay ang aking inilagay na title ay Measure the Temple of God. So, alam natin na itong napaka gandang aklat na ito ng Revelation, no? This wonderful book of Revelation. Alam natin na ito ay designed para ipahayag si Jesucristo, no? Para siya'y mahayag, no? Talagang makilala siya, malantad siya sa sinukob, no? Sa sangkatauhan. So, ang main character at central theme ng aklat na ito ay ang Panginoong Jesucristo. And nakafocus itong aklat ng Revelation sa second coming ng Panginoong Jesucristo, yung kaniyang pangalawang pagparito sa lupa, no? Sa una niyang pagdating, siya ay ipinanganak, isang maliit na sanggol at siya'y lumaki, siya'y sa kanyang pagkakatawang tao. Sa Book of Revelation, nakafocus na ito sa kanyang pagbalik. Yung pagbalik niya dito sa lupa na may kaluwalhatian. At dalawa ang layunin kaya siya'y babalik. Ang isa ay upang hatulan ang mga masasama at ang ikalawa, upang bigyan ng gantimpala ang mga matuwid. Sinasabi dito sa aklat ng Revelation, ang mga mangyayari, no, hanggang sa patungo na doon sa pangalawang pagparito ng Panginoong Jesucristo sa kanyang pagbabalik. And then, sinabi rin kung anong mga mangyayari pagkatapos na siya ay makabalik dito sa lupa. Yung pinag-aralan natin yung 70th week of Daniel, ito ay huling 7 taon bago ang pagbalik ng Panginoon Jesucristo dito sa lupa. Yung pangalawang kalahati nitong 70th week, so yung last 3.5 years, yan ang panahon ng pagbubuhos ng Diyos ng kanyang galit dito sa lupa. At ito ay magdidiretso hanggang sa pagbabalik ng hari, no? At ang kasunod ng kanyang pagbabalik ay yung kanyang millennial kingdom, no? Na 1,000 taong paghahari niya sa buong mundo.
mundo. Siya ang maghahari, siya ang ruler of the whole world and of all the nations na nandito sa sanlibutan. Yung ating tinitingnang mga pangyayari na nagsimula sa chapter 6, di ba? Sa chapter 6, diyan binubuksan ang mga seal ng aklat na kinuha ng Panginoong Hesukristo sa kamay ng Diyos Ama. Yan ang title deed of the universe, na diyan nakasulat lahat ng mga mangyayari, magaganap, upang ma-redeem, matubos ng Panginoon ang sariling kanya, yung kanyang inheritance na inagaw ni Satanas. At lahat ng itong mga event na ito ay nakasulat doon sa Little Scroll. At itong ating pinag-aaralan, no, ay upang maunawaan natin yung mga nakalagay, nakasulat diyan sa Little Scroll habang isa-isang binubuksan ng Panginoong Hesukristo ang mga seal at nalalantad ang sunod-sunod na mga pangyayari sa panahong ito ng end times. And then, alam natin na may 7 tatak, no, itong scroll. Upang itong mga tatak ay nilagay upang ang mga nakalaman dito sa scroll na ito ay hindi agad lahat-lahat malantad. No? So, nakatago, nakaseal, safe siya, hinihintay ang tamang panahon ng pagbubukas sa kanya. Pero purihin ang Panginoon dahil si John the Beloved, dinala siya ng Panginoon doon sa ating future na kung saan ay binubuksan na ng Panginoon ang mga tatak ng Little Scroll, nitong scroll na ito. At nakikita niya ang mga nagaganap, which is still in our future. Pero siya nga ay dinala ng Panginoon, no? Nag-time travel. Si John the Beloved at dinala siya ng Panginoon sa future, kung saan ay nagaganap na ang mga bagay na ito. At ito ay kabutihan ng Panginoon upang mayroong witness, no? May magpapatotoo sa atin ng mga yet to come, ng mga darating pa, ng mga mangyayari dito sa mundo. Dahil nakita na mismo ni John the Beloved, dahil nandun siya. Kita ng kanyang mga mata kung anong nagaganap sa mga panahong yun, which are still in our future. At dahil doon kanyang naiisulat ang kanyang mga nakikita, may mga pagkakataon na siya involved pa, katulad ng pinag-aralan natin sa chapter 10, na siya ay may involvement, na siya ay pinakain, no, ng Little Scroll na matamis, na parang honey sa kanyang bibig, pero mapait sa kanyang sikmura. At ito'y nangangahulugan na dahil si John the Beloved, itong kanyang ninanais, yung pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, ang kanyang paghaharing muli at kaligtasan ng buong Israel. So ito'y matamis, pero ang kabaliktaran nito, sa isang tabi, ay para sa mga wicked at kaaway ng Diyos, mapait, no? Dahil sa judgment na dadating sa kanila. Noong buksan ang 7 tatak, yan ay ating napag-aralan na. Dahil tayo ay nandito na sa 7th seal, bukas na. And then nakita natin ang 7 trumpets at 7 bowl judgments. So nakita natin yung 6 na 7 trumpet judgments at saka 6 na yung 6, nakita natin yung 6 trumpet judgments at saka yung 6 bowl judgments. So isa na lang trumpet at isa na lang bowl.
So, ito ang pagbubuhos na ng Panginoon ng kaniyang hatol, ng kaniyang judgment dito sa San Sinukob. So, by the time no, na nandito na sa puntos na ito na kung saan tayo ay tutunghayan natin ang sunod na mangyayari, pag nakaabot ng mga tao sa point na ito, na natapos na, nabuksan na ang ikapitong seal at nahipa na ang ika-6 na trumpeta, ay napakarami na ang mga kahirapan ang kanilang dinanas. So, alam natin, no, yung 7 seals, no? Ayan, ang una muna, false peace sa pagbubukas ng unang tatak. Then, pangalawang tatak ay mga gera. Yan ang red horse. Ang pangatlong tatak ay famine. And then, may mga earthquakes, pestilence, death. And then, vengeance, the collapse of the universe. No? So, diyan na, pati na ang heavenly bodies, no, gagamitin ng Panginoon na kaniyang ihahatol, no, magdadala ng hatol sa San Sinukob. At hindi lamang from the heavens, magmumula ang hatol, ang judgment. Manggagaling din ito sa ilalim, no, sa bottomless pit, sa impyerno. So nakita natin na destruction of 1/3 of the earth, 1/3 of the seas, and the creatures in them. So ayan na sa 7 trumpets, 7 bowls, nagpapakita sila ng mga detalye ng mga nagaganap habang hinihipan ang mga trumpeta at ibinubuhos ang mga mangkok. Makita natin 1/3 ng mundo, 1/3 ng dagat, 1/3 ng mga creatures na nasa sa dagat, 1/3 ng mga ships sa mundo, 1/3 ng fresh water sa mundo, 1/3 ng araw at ng buwan, no, ay apektado nitong mga judgment na ito. Nakita din natin yung mga demonyo, no, na pinalabas. Sila ng mga nakatali sa bottomless pit for centuries ay sila'y nandoon. Then sila'y pinakawalan upang magdala ng suffering sa mga tao. At sila ay they will torment the men. Then sila ay sinundan ng army ng 200 million hellish monsters. Ayan, mga nakakabayo na sila ay kinulong sa Euphrates. No? And dumating sila at pinatay nila ang 1/3 ng mga tao sa pamagitan ng apoy at ng asupre at ng usok. Ay saan gagaling yung mga yan? Ay di sa impyerno. So yan, pati yung mga kaparusahan ng impyerno ay iniakyat ng Diyos sa ibabaw ng lupa mula sa kailaliman. So, ayan ay kung kayo ay makikita ninyo o makaranas kayo, makita ninyo ang pagputok ng bulkan na ang labay umaagos, amoy asupre at ang usok na maitim na nanggagaling diyan sa bulkang sumasabog ay maaaring malapit-lapit diyan ang mai-compare ang mga nagaganap sa panahong ito, no, na pinakawalan na itong mga nasa bottomless pit at pumapatay sa mga tao. And then, nakita din natin na mga tao ay nagkaroon ng mga sugat na sobrang malubha, parang cancerous na mga sugat sa buong katawan nila. And then, sila ay tinamaan, no, ng init mula sa araw na nakakasunog at pumapatay sa tao. Kung kaya't kanilang hinangat-ngat ang kanilang dila dahil sa sakit. No?
at dahil sa dilim na naganap sa kingdom ni Antikristo. So, yan ang nakita natin na mga nagaganap sa panahon na binuksan ang ikapitong seal. Yan. Then, dito sa chapter 10, diyan naman na-expose no, si John sa revelation ng Diyos. At ito ay revelation ng Panginoon upang paalalahanan si John na ang Diyos pa rin ang in charge. Kahit na maraming nagaganap na mga ginagawa ng mga demonyo, nagkalat ang demonyo sa buong mundo, pinakawalan ng Diyos, no? So you will see na ang mga demonyo ay talagang nasa ibabaw ng lupa at nananakit sa mga tao. Pero ito ay ang Diyos pa rin ang may control sa lahat ng mga nagaganap. So, para i-comfort si John the Beloved, nagpadala ang Diyos ng anghel at itong mighty angel, no, na ang isang paa ay nasa dagat, ang isang paa ay nasa lupa, siya ang representative ng sovereignty of God. So, gaano mang kalala at kahindik-hindik ang mga nagaganap sa mga panahong yon, no? Nagpapakita na ang Diyos ang may control sa lahat. May 200 million demons, no, ay nasa ibabaw ng lupa. At sila ay spread out sa buong mundo, no? Sila ay nanggaling sa bottomless pit. Sila ay inalaw na makapunta sa lahat ng sulok ng sanlibutan upang kanilang pahirapan ang mga tao na halos hanggang sa kamatayan, pero mayroong ng hatol na sila'y sinasaktan, no, pero hindi namamatay. Yung kagatin ng nitong demon locust, no, gusto nilang mamatay pero hindi sila mamatay. Ang Diyos pa rin ang sovereign, siya pa rin ang in control. Ayan ay pinakita ng mighty angel na mayroong hawak na little book, na yung book na yon ay nagre-represent ng judgment ng Diyos, dahil doon nakasulat ang lahat ng mga judgment ng Diyos sa little book na hawak ng anghel. At yung pinakain kay John, alam natin yan. So ito nga yung nung kanyang kainin ay matamis sa kanyang bibig, pero mapait sa kanyang sikmura. Dahil ito na ang final glory ng Panginoong Hesukristo, itong final judgment para gaganap bago niya establish ang kanyang kingdom, ay bittersweet. Para kay Kristo, para sa Diyos, at para sa mga banal na anghel, at gayon din sa mga mananampalataya, ay sweet. Dahil yan ang pagkatagumpay na makikita na ang kaluwalhatian ng Panginoong Hesukristo. Mahahayag ang sovereignty ng Diyos. At ang mga anghel, no, sila kasali sila sa pagsasagawa ng mga bagay na ito. Sila ang mga binibigyan ng Panginoong Hesukristo ng utos, no, kung ano ang sunod-sunod na gagawin. Para sa mga mananampalataya, yung mga raptured saints, dahil sa panahong ito, mga mananampalataya ay kinuha na ng Panginoong Hesukristo, ay
So, maghihintay na ang raptured saints, no, ng millennial rule ng Panginoong Hesukristo, dahil tayo maghaharing kasama ng Panginoon, at sinabi sa Daniel na ang mga kaharian and kingdom sa lupa ay ibinigay sa mga banal. Pero ito mapait, no? Mapait sa mga di matuwid, sa mga di makadiyos, sa mga ungodly, sa mga unrighteous, dahil tatanggapin nila ang final judgment. Ang final judgment, bukod doon sa mga kahirapan na kanilang dinadana sa panahong ito, ay ang kasunod pa naman ito ay impyerno. So, mayroon tayong summary of events dito sa ating pag-aaral na ito, para review tayo, no, ng ating mga pinag-aralan. So, makikita natin yan ang 70th week of Daniel. I-vertical ko na at nang hindi masyadong maliliit ang mga letra. So, pamula dun sa taas, ang unang year, second year, third year, fourth year, fifth year, sixth year, seventh year. Review tayo, no? So, tandaan ninyo, ang ikapitong taon may extra month. Tandaan ninyo yung pag-aaral natin na yon, na may extra 30 days. Kaya yung 1,290 days ay pamula doon sa gitna, abomination of desolation ang gitna niyan eh, no? At sabi kay Daniel ay mapalad ang tagal ng 1,335 days. Dahil mula sa pasimula ng 7 years hanggang 1,335, ayan ang rapture, no? Pero yung pamulan sa abomination of desolation hanggang sa pagwawakas na ng lahat, no, na yan na yun ang katapusan na, ay 1,290 days. So mas higit ng 30 days dahil nga may extra month, no, sa papitong taon. Yan ang pagbabalanse ng Jewish calendar, dahil sila ay 30-day month lamang sila, no? So nakukulangan sila every year ng 5 days. Kaya doon sa pahuling year ay dinagdagan ng 1 buwan. And then, alam natin, ang midpoint, abomination of desolation, then pinag-aralan natin, may maikling Great Tribulation, panahon ng Great Tribulation hanggang sa rapture. So, pamula abomination of desolation hanggang rapture, at yung pagsisimula na ng wrath of God around 75 days, no? Yan ang Great Tribulation na sinasabi ng Panginoong Hesukristo sa Matthew 24, na ang magti-trigger na yan ay ang pagsiset up ng abomination of desolation in the middle of the week. So alam natin ang bawat ang paghati nitong 7 years na sinasabi ay 42 months, 1,260 days, 3.5 years, yan ay laging binabanggit sa Daniel at saka sa Revelation. And then, so alam natin na sa unang bahagi, first half of the 70th week of Daniel, ay diyan ang pagbubukas, no, ng mga seals hanggang seal number 4. No? Kasi yung seal number 5, ayun na ang Great Tribulation. So by nasa may midpoint na. So alam natin na sa seal 1, 2, 3, and 4, una muna si Antikristo ay dumating, may dalang kunwari kapayapaan, pero deception yun, hindi talaga kapayapaan, dahil sa pamamagitan ng kapayapaan ay he will destroy many. No? So yun ang kaniyang bitag. Akala ng sanlibutan, siya ay iniintay nilang world leader, magdadala ng kapayapaan sa buong mundo.
hindi nila alam ay ito ay mapandayang kapayapaan ang kanyang dala. Dahil ang gusto niya ay pagharian buong sanlibutan at pati ang kapangyarihan na nasa likod niya ay si Satanas. So diyan magkakaroon na ng mga gera, no, sa pagbubukas ng seal number 2, seal number 3, famine. Of course, pagkatapos niyang wars and famine, ang kasunod, death. No? Sabi, death and Hades. No? Ang Hades ay kabuntot ng kamatayan. Siyempre, kapag namatay ang mga makasalanan, ay lalamunin naman ang Hades. No? So, abomination of desolation, ayan ay sinabi ni Daniel sa Daniel 9 verse 27, ayan ay sa midpoint, no, na ipatitigil ang hain at ang ritual sa templo at itatayo ang Diyos-Diyosan, no? Itatayo ni Antikristo ang kaniyang imahen at pasasambahin ang mga tao, itatayo niya sa Holy of Holies. At alam natin ang kasunod na dyan ay seal number 5. So yan na ang Great Tribulation. Maraming mamamartir, mga mananampalataya ipag-uusigin. No? And then, sa bubukas ng seal number 6, ayan ang pagdidilim ng araw at ng buwan na siyang tanda, no? ng kasunod rapture at wrath of God. So, rapture of the saints, ayan, kukunin ng Panginoon, bubuhayin ang mga namatay ng mga mananampalataya, bibigyan ng bagong katawan na hindi nasisira, hindi namamatay, at ang mga nanatiling buhay ay hindi na mamamatay, babaguhin na ang kanilang katawan, at sama-sama na tatagpuin ang Panginoong Jesucristo sa alapaap at dadalhin ng Panginoon ang kanyang iglesia sa kanyang kaharian. At nang sa ganon, masisimula na ang pagbubuhos ng galit ng Diyos at ng hatol ng Diyos sa lupa sa mga nag-reject sa Kanya, sa mga ayaw manampalataya sa Kanya, ayaw tumanggap ng Kanyang regalong kaligtasan, no? Ng mabuting balita ng kaligtasan. Pero hindi agad, may kaunting gap dahil sabi nga ay pinigil muna ng anghel, no? Huwag mo nang sasaktan ang lupa at ang dagat dahil tatatakan muna itong mga misyonary. Sila ang magmimisyon sa panahon ng wrath of God, patuloy na ipangangaral ang mabuting balita. Ito yung 144,000 na 12,000 Jews mula sa bawat lipi ng bansang Israel. So yan ang sealing of the 144,000 upang sila ay may protection sa mga judgment na darating. Sila ay mayroong gagawin para sa Panginoon. At sila ang magiging misyonero unang-una sa mga Jews. No? Dahil ang sabi sa Sakaraya, alsin muna ang mga rebelde. Alsin muna ang mga rebelde sa bansang Israel. Alam niyo kung gaano karami, 2/3 ang aalsin. Ang matira is 1/3. At kapag naalis na ang mga rebelde, then maliligtas ang buong Israel gaya ng sinabi ni Apostol Pablo, no? Sa Romans 9, 10, 11, yan. Ang kaligtasan ng bansang Israel. And then, pagkatapos niyan, ayan na, binuksan na ang ikapitong seal. Sa pagbubukas ng ikapitong seal, ayan na ang ating nakita ang mga judgments. No? So hanggang ika-6 lamang. Ika-6 na trumpeto, ika-6 naman po ang ating na tunghayan. And then, sa chapter 10, ayan na, sa may sulok na dito, ayan na ang si Mighty Angel, no? Na isinugo ng Panginoon upang ipag-comfort kay John the Beloved, dahil maaaring nag-iisip na si John, mayroon pa bang maliligtas na mga kalahi ko sa kadami-dami itong mga parusang
sinasabog ng Diyos sa buong sanlibutan. So yung si mighty angel, may dala siyang rainbow. No? Mayroon siyang rainbow sa kanyang may ulunan na yan kahit na siya ay may dalang judgment, no? Ay nagpapakita din naman na ang Panginoon tutupad sa kanyang pangako sa kanyang bayan, no? Na pangako niya ililigtas niya ang Israel. So at yung kanyang tutuparin. At siyang may control, hawak niya ang renda sa lahat ng mga nangyayari. Siya ang nagko-control. Lahat ay ayon sa kanyang plano at magaganap ang lahat ayon sa kanyang kalooban. So, meron ba kayong tanong dito sa summary natin? May tanong kayo? Wala ho. Wala ho ako. Okay. Maliwanag. Kaya nyo nang ituro itong chart na ito. Kaya nyo nang i-explain. Kasi hanggang diyan ang natapos natin. Na tayo nagsisimulan. Kaya na ako. Okay. Very good. Sabi doon, no, sa Revelation, balik tayo sa Revelation 11. Ating pamumulan na ito, no? Dito ay may instruction kay John. At sinasabi na mayroong dalawang lalaki, no? Mayroong actually maraming witnesses na ipadadala ang Diyos para mag-warning sa tao at ipangaral pa ang mabuting balita sa panahon ng nitong last half ng 70th week, kung saan ay ang kanyang ibinubuhos na sa lupa ang kanyang galit, ay mayroong mga witnesses, no? Coming in the end time. No? Ito yung nagpapakita ng yung grace, no? Yung biyaya ng Diyos, yung kaniyang mercy. Ang Diyos ay merciful God talaga at laging siya ay nagbibigay ng pagkakataon sa tao na magbalik loob sa Kanya, magsisi, tumalikod sa kasalanan at magpasakop sa Kanya at tanggapin ang Kanyang alay na kaligtasan. And sinasabi ng Diyos may mga witnesses. Magwawarn sila sa mga tao. Sasabihin nila sa mga tao ang mga darating na mga sufferings at kahindik-hindik ng mga judgment kapag hinipa na ang ikapitong trumpeta, yung pinaka-final and culmination na ng lahat ng judgment ng Diyos. Dahil pag yan ay nahipa na ang ikapitong trumpeta, ayan na ang kasukdulan, ay papunta ng impyerno talaga. Ay pag nakarating na doon sa puntos na yun, ay no turning back na. No? Kapag nailagay na sa dagat-dagatang apoy, wala na ang balikan. So habang may pagkakataon pa, no? At hindi pa nahihipan ang ikapitong trumpeta, ang hulugan niya, no? Ang pinakadulong final judgment niya, ay binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon ang mga tao na makarinig ng mga warning at ng pangangaral pa ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng kanyang mga witnesses. So sila'y darating para mag-warning sa mga tao. Magsisimula ang kanilang ministry sa midpoint, no? Doon sa kalagitnaan ng 70th week ni Daniel. Ito ay makikita natin, no, sa verse 3 ng Revelation 11.
Sabi doon, at may ipagkakaloob ako sa aking 2 saksi at sila'y magsisipanghulang 1,260 araw. So, dito ipinakikita na ang pasimula ng itong warning ng mga witnesses ay sa midpoint, no, sa kalagitnaan ng 7 years. Kahit nga itong 2 witnesses na ito ay magsisipanghula sila 1,260 araw. So alam natin yung 1,260 days, ito ay sa second half na ng 70th week of Daniel, no? So that's 3.5 years. So mula sa midpoint, na kapag pinatigil ang hain at paghahandog sa templo, pag pinatigil ni Antikristo, doon ang umpisa, 1,260 days na sila ay sasaksi, na sila ay magwa-warning sa mga tao. So, ang ministry ng mga witnesses, pati yung 144,000, di ba yan ay sa diyan din ang pasimula nila, no? So, ang ministry nila ay from the midpoint. Sila ay mangangaral ng ebanghelyo at kanilang hihikayatin ang mga tao na humingi ng tawad, magsisi, no, sa kanilang mga kasamaan at manampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ito ay pagpapatuloy nila, itong paghimok sa mga tao, pagpapahayag ng ebanghelyo hanggang sa katapusan ng 7 years. Sino itong mga ministers of the gospel sa panahon ng galit ng Diyos? God's ministers of the gospel during the 70th week of Daniel, sa last part, no, ng 70th week of Daniel. So 3 grupo yan, no? 3 ministers ng Panginoon. So yung 144,000 Jews na tinatakan, itong 2 witnesses na pag-aaralan natin dito sa chapter 11, at mayroon pang flying angel. Mayroong binanggit sa Biblia na mayroong flying angel na naghahayag din ng ebanghelyo. Buksan natin, Revelation 14:6 and 7. Mayroon pa ba sa inyo, Marvy, nababasa? Wala na po, tita. Si Nadsel pala ang huli, di si Bibian na. Revelation 14:6 and 7 po. Oo. At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit, na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahas sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. At sinabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos, magbigay kaluwalhatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Okay. So, yan, sinabi. At nakita ko is ang ibang anghel na lumilipad, no, sa gitna ng langit, na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa. Ito sa lahat ng mga tao ito, bawat bansa at angkan at wika at bayan. Yan, matakot kayo sa Diyos, magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol, magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Alam natin sa mga panahon ito, di ba? Ang una, ang sinasamba ng mga tao, si Antikristo, kanyang imahin. No? Yan ang isa pang witness ng Panginoon na
hihikayat sa mga tao na tumalikod sa kanilang maling pagsamba at maling allegiance at tanggapit, kilalanin ng Panginoong Hesukristo. So yan ang tatlong grupo ng ministers ng Panginoon, no? Sa panahon yan last half ng 7 years, the last 3.5 years, the 144,000 Jews, the 2 witnesses, and the flying angel. And then, tungkol dito sa flying angel, tingnan din ninyo ang sinasabi sa Matthew 24:14. Si Ruben na. Matthew 24:14. At ipinangaral ng Ebanghelyo ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagano'y darating ang wakas. So, yan ang sinasabi ng Panginoon sa Matthew 24, no? Na bago dumating ang wakas. So, alam natin ang wakas. Ang wakas, hindi ito wakas ng mundo dahil hindi pa mawawala ang mundo sa panahon ito. Ito yung wakas ng panahon na ang ending ay ang pagtatapos ng galit ng Diyos, no? Ng wrath of God. At ang magaganap ay ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo dito sa lupa upang hatulan na at to destroy, no, ang kanyang mga kaaway. At pagtatayo niya ng kanyang millennial kingdom. So yung mga tao, maraming mamamatay at kung hindi sila kumilala sa Panginoon, ay sila ay dadalhin sa impyerno. Kasama ni Antikristo ng hayop, no? Number 1, at hayop number 2. Beast number 1, beast number 2. No? Natin yan, si Antikristo at si false prophet. So yan ang tinatawag na the end will come. Dahil ang kasunod niyan, millennial kingdom, on to eternity na yan. No? So sabi niyan, the gospel of the kingdom shall be preached in all the world. Kaya pinadala ng Panginoon, padadala ng Panginoon kanyang mga witnesses, 144,000 Jews, the 2 witnesses na sinasabi nga ng marami na si Moises at si Elijah, at na babalik muli, no, dito sa mundo para mag-warning sa mga tao. That's supernatural dahil sila ay panahon pa ng Old Testament, no? Pero sila ibabalik ng Panginoon dito sa lupa. And then yung ito pang flying angel, no? So many supernatural things happening sa panahon ito, no? Para ang mga tao ay mangwarningan. So itong 2 witnesses na ito ay magkakaroon ng worldwide ministry. Dahil ang sabi doon sa ating binasa sa Revelation 11:3, no, na ang sabi doon ay bawat sabi ay at may ipagkakalob ako sa aking 2 saksi at sila'y magsisipanghulang 1,260 araw na nararamtan ng magaspang na kayo. At ang kanilang pangangaralan kasama nitong flying angel ay ang every nation and kindred and tongue and people. So lahat ng mga tao makakarinig. Maaaring ito'y sabi nga ay magagamit na kasi maraming technology na sa ating panahon. Dahil sabi sa verse 9, no, ay makikita sila ng buong mundo. Makikita ng buong mundo itong mga saksing ito. Dahil mamamatay sila
Then, ang kanilang katawan, hindi ililibing, nandun lang. Nakalagay na nakatimbuang sila, patay. Makikita daw ng buong mundo. No? Dito'y siguro sa pamagitan ng mga satellite television na makikita ng buong mundo. Magkakaroon sila ng tremendous impact on the world. Dalawa lang silang tao. Dahil meron silang kapangyarihan, meron silang magagawang kababalaghan, patitigilin ang ulan, gagawing dugo ang tubig, no? At magpapadala ng mga plague. Ayan. Kapag sila ay sikaping saktan ng mga tao, ay may lalabas daw na apoy sa kanilang mga bibig na siyang that will destroy whoever will try to harm them. Ay dahil dito sa kakayahan nitong dalawang lalaking ito, makikilala sila ng buong mundo. At sabi nga, ang buong mundo ay sila ay parang tinotorment, no? Pinahihirapan ng kanilang mga babala at threats na sinasabi. Kaya sila masama ang pakiramdam nila ay dahil itong sinasabi ng mga saksing ito ay hindi nila pinakikinggan, no? So sa kanila torment yung mga warning na sinasabi nitong dalawang saksi dahil hindi sila naniniwala. Kanilang nire-reject ang gospel. So ito ang makikita natin dito sa panahong iyon, no? Na may nakaranas na ang mga tao sa panahong ito ng sobra-sobrang mga paghatol ng Diyos, patuloy pa rin na ipangangaral ang ebanghelyo hanggang sa katapusan. Okay, so yan ang ating makikita na ating pag-aaralan in detail tungkol dito sa two witnesses. Pero bago natin pag-aralan yung two witnesses, mayroong ipinagagawa ang Diyos kay John. So, balik tayo, no? Subaybayan natin. Revelation 11, chapter 11, verse 1. So, bago tayo mag-aral ng ministry ng two witnesses, tingnan muna natin. Again, si John the Beloved ay involved, no? Sa mga karaniwan, siya nanonood lang siya. Laging sabi niya, at nakita ko, so nanonood lang siya at isinusulat niya ang kanyang mga nakikita. Pero ito pangalawang beses na siya ay involved. Doon sa chapter 10, involved siya dahil meron siyang parte na ginampanan, kanyang kinain, ipinakain kasi sa kanya yung little book. Dito naman, involved din siya. Involved uli siya. May pinagagawa sa kanya ang Diyos. Sabi doon, and there was given me a reed like unto a rod, and the angel stood saying, rise, and measure the temple of God, and the altar, and them that worship therein. So may pinagagawa sa kanya. Anong pinagagawa? Pinapapag sukat si John the Beloved. Binigyan daw ng tambo. Reed ay tambo. No? Katulad ng isang panukat. At may isang nagsabi, magtindi ka. Sukatin mo ang templo ng Diyos at ang dambana at ang mga sumasamba doon. So, mayroon na namang ipinagagawa sa kanya. Sinabi kaya ng anghel, sinabi ng isang tinig, actually, may isang nagsabi. Sinabihan siya na sukatin ang templo ng Diyos. Si John, sabi niya, at binigyan ako ng isang tambong katulad ng isang panukat. So, binigyan si John ng ito'y maaaring nagbigay sa kanya yung anghel, no? Yung anghel na nagsalita sa kanya.
sabi ay tambo na katulad ng isang panukat. Ito ay alam naman natin kung anong tambo, no? Yan ay para bagang mapayat na parang kawayan, no? Pero siya ay mapayat, no? And then parang stick. Yan noong unang mga panahon, yan ay ginagamit, yan ang ginagamit nila para magsukat, no? Tambo. So sinabihan siya, rise and measure the temple of God and the altar and them that worship therein. Alam niyo, pag ang Diyos ay nagsusukat, ang Diyos, maraming mga pagkakataon, titingnan natin, ang Diyos lagi nagsusukat. Pag siya'y nagsusukat, may dalawang bagay na nagaganap sa Biblia tungkol sa pagsusukat ng Diyos ng mga bagay. So, ang una ay kapag ang Diyos ay nagsukat, no, ay ang una, ibig sabihin may paghatol na darating. O, tingnan natin, Isaiah 28, 16 to 17. Isaiah 28, 16 to 17. Si Margie ba'y nandyan? Apa. 16 to 17. 16 to 17. Okay. Isaiah 28, 16 to 17. Kaya ito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito ang aking inilalagay sa Sion na pinakapatibayan ng isang batong subok, isang mahalagang batong panulok na may matibay na patibayan, ang naniniwala ay hindi magmamadali. Verse 17, at aking ilalagay na pinakapising panukat ang katuwiran at pinakapabato ang kabanalan at papalisin ng graniso ang kanlungan ng mga kabulaanan at aapawan ng tubig ang taguang dako. Okay. So, judgment, no? Tingnan niyo ang sinasabi dito. Bubuksan ko naman na yung aking Tagalog. Pag maliit gang sulat, nababasa nyo sa presentation? Pwede naman hong i-zoom. Yeah, good. Kasi nga maliit. Nabuksan ko naman dito sa Tagalog, no? Kasi ang inilalagay ko sa presentation ay English. Para kay na Julian, at saka kay Andrea, kay Keisha, para English, no? So sa Isaiah 28:16, doon sa binasa ni Margie, sabi doon nga, kaya ito muna, akin muna i-share. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito aking inilalagay sa Sion na pinakapatibayan ang isang batong subok, isang mahalagang batong panulok na may matibay na patibayan. Ang naniniwala ay hindi magmamadali. At aking ilalagay na pinakapising panukat, di yan ay measuring tool, no? Pinakapising panukat, PC para yung tali, no? Ang katuwiran at pinakapabato, ang kabanalan at papalisin ng granitso, ayan ay hail, ang kanlungan ng mga kabulaanan at aapawan ng tubig ang taguang dako. At ayan. So yan ay sabi, judgments also will I lay to the line and righteousness to the plummet. Ito ang plumb line na tinatawag ng mga nagtuturo, the plumb line. Yan ang panukat ng Diyos, no? Pero anong sabi sa verse 17, no?
papalisin ng granitso ang kanlungan ng mga kabulaanan. Yan daw pinagtataguan ng mga sinungaling. No? Papalisin ng granitso. The hail shall sweep away the refuge of lies. Yung mga pinagtataguan ng mga sinungaling. At aapawan ng tubig ang taguang dako, and the water shall overflow the hiding places. So yan ay nagpapakita ng judgment, ng paghatol. Pero sinusukat muna ng Panginoon. Isa pa, lamentation, panaghoy sa Tagalog yun. Chapter 2, 8, and 9. Tapos na tayo sa mga taga-Perth, no? So, si Norma. Ay, doon sa susunod pa nating babasahin, after Lamentation 2, after ni Norma, 8 and ate. Oo. Sinasabi ko lang, Norma, ang mga sunod-sunod na babasa, ano? So, after si Norma, si Kate, bago si Sen. Bago sa inyo na ay siya, no? Bago balik na ulit tayo sa pasimula. Okay po. Okay, so ang babasahin ni Norma ay Lamentation or Panaghoy, chapter 2, 8 and 9. Lamentation 2, 8 and 9. Ipinapasya ng Panginoon na gibain ang kuta ng anak na babae ni Sion. Kaniyang iniladlad ang lubid, hindi niya inuurong ang kanyang kamay sa pagiba, at ang kaniyang pinapanaghoy ang muog at ang kuta nangalupaypay kapwa. 9. Ang kanyang mga pintuang bayan ay nangangabaon sa lupa. Kanyang giniba at nasira ang kaniyang mga halang. Ang kaniyang hari at ang kaniyang mga prinsipe ay sa gitna ng mga bansa na hindi kinaroroonan ng kautusan. Oo, ang kanyang mga propeta ay hindi nakakasumpong ng pangitaing mula sa Panginoon. Ipinasya ng Panginoon na gibain ang kuta ng anak na babae ng Sion. O ayan, nagsusukat na. Kanyang iniladlad ang lubid. Hindi niya iniurong ang kanyang kamay sa paggiba. May lubid na namang pang-measure. At kanyang pinapanaghoy ang muog at ang kuta ng lulupaypay kapwa. Yan. Yan ang paggiba ng Panginoon. Giniba at nasira ang kanyang mga halang, ang kanyang hari at ang kanyang mga prinsipe. Sa Ingles, ang sabi diyan ay sa Lamentation, the Lord hath purposed to destroy the wall of the daughter of Zion. So he hath stretched out a line. Ayan ang panukat, no, ng Diyos. Sinusukat niya yung kaniyang padadalhan ng kanyang judgment. He hath not withdrawn his hand from destroying. Therefore, he made the rampart and the wall to lament. They languished together. Her gates are sunk into the ground. He hath destroyed and broken her bars. Her king and her princes are among the Gentiles. The law is no more. Her prophets also find no vision from the Lord. So yan, nagladlad ng line ng Panginoon, ng pisi, ayan, kasunod judgment. May isa pa, Amos 7 to 9. Amos 7 to 9.
Amos chapter 7, 7-9. Thus he shewed me, and behold, the Lord stood upon a wall made by a plumb line, with a plumb line in his hand. And the Lord said unto me, Amos, what seest thou? And I said, A plumb line. Then said the Lord, Behold, I will set a plumb line in the midst of my people Israel. I will not again pass by them any more. And the high places of Isaac shall be desolate, and the sanctuaries of Israel shall be laid waste. And I will rise against the house of Jeroboam with the sword. Mhm. So yan, no? He showed me, and behold, the Lord stood upon a wall made by a plumb line. Yan na naman ang plumb line. No? Sa Tagalog, yan ay ganito. Siya ay nagpakita sa akin at narito ang Panginoon ay nakatayo sa tabi ng isang kuta na ang pagkayari ay ayon sa pabatong tingga, no? Na may pabatong tingga sa kanyang kamay. At sinabi ng Panginoon sa akin, Amos, anong iyong nakikita? At aking sinabi, isang pabatong tingga. Magkagayoy sinabi ng Panginoon, narito ako'y maglalagay ng pabatong tingga sa gitna ng aking bayang Israel. Hindi na ako magdadaan pa sa kanila at ang mga mataas na dako ng Isaac ay magiging sira at ang mga santuaryo ng Israel ay mga hahandusay na wasak at ako'y babangon na may tabak laban sa sambahayan ni Jeroboam. Alam natin itong si Jeroboam, yan ang hari ng Israel, Northern Kingdom. Siya ang mananamba sa Diyos-Diyosan, kanya pang tinuruan ng mga Israelita na sumamba sa Diyos-Diyosan. So yan ang judgment ng Panginoon dadating sa kanya. Yung plumb line, ganito ba yun? Para may idea kayo kung ano ang sinasabi ng Biblia na plumb line. Plumb line. So, ito ang plumb line. Yan. Are. Yan ang yan ang plumb line. Ito, yung parang may pisi. Di ba yan ay ginagamit sa paggagawa ng bahay pagka Hulog. Yung hulog. Ayun ay pagtitimbang yung binabalansean. Sa atin yung Saan nga gayang ginagamit? Para ho level sa panlevel ho yan. Vertical. Yan, kita nyo yan, are, plumb line. Level nga, parang level para alam mo na balanse, ang tayo, Vertical ho. Yan, level. So, yan ang plumb line. Pansukat yan. Pansukat ng Panginoon. So, pag ang Diyos ay nagsusukat, ay dalawang ipinakikita na yan. Ang isa na ipinakikita ay judgment. Kung gaano kalaking area ang makakaranas ng judgment. Sinong grupo ng tao ang dadanas ng judgment. Sana pag tayo isinukat ng Panginoon, hindi judgment. Dahil may isa pa na nangyayari kapag ang Diyos ay nagsusukat. No? Kapag ang Diyos nagsusukat, ang pangalawa na nagaganap ay ownership. Ownership. Nagpapakita na yung kanyang sinusukat ay kanya yun. No? So, sa Old Testament, ang Diyos ay nagsusukat ng mga bagay at yun ay sinasabi niya, no? Yan ay aking pag-aari, personal ko yung pag-aari at aking ipipreserve, no? Aking iingatan at aking silang papatnubbayan, ipipreserve ko sila, no?
sa chapter 26 ng Exodus, makikita natin doon, no, nagbigay ang Diyos kay Moises ng napakadetalyeng mga sukat ng tabernakulo. O, kanya yun, dahil kanyang santuaryo, no? Kaya napaka-stricto ng kanyang ibinigay na mga measurement kay Moises. Dapat yun ay kanyang susundin lahat ng detalye. No? If you will read it in chapter 26, very detailed ang pagbibigay ng Panginoon ng measurement. At bawat bigay na iyon ng Panginoon, yun ay kailangang sundin ni Moises yung measure na yun. No? Pati nga yung Ark of the Covenant, yan may measurement din na binigay kay Moises kung paano yan gagawin. So dahil yan, kanya yan, yung kanyang mercy seat. No? Doon dating ang kanyang presensya sa kalagitnaan ng kanyang bayan, tabernakulo, kanyang sanctuaryo. No? Yan, very detailed ang measurement niyan. Si Ezekiel, sa chapter 40, doon ang vision, ipinakita kay Ezekiel ng Panginoon, vision ng millennial temple. Alam ga ninyo na mayroong magkakaroon ng 4 na temple, no? 'Di ba? Ang unang templo yung ginawa ni Solomon, sinira ng mga Babylonian. And then ang sumunod na templo ay yung templo na itinayo ni Zerubbabel sa panahon na yan ni Ezra, ni Nehemiah, sa panahon ng pagbabalik nila mula sa pagkabihag sa Babylonia, bumalik na sila sa kanilang bayan at tinayo uli nila ang templo, pangalawang templo yan. Hindi yan nasira, nagpatuloy yan hanggang sa panahon ng Panginoong Hesukristo, pero yan pinaganda yan, no, ni Herodes. Talagang pinaganda yan ng kaniyang inayos, no? Napakaganda ng templo. At alam natin na yung templo na yan ay sinira ng mga Roman soldiers. Noong 70 AD na yan ay foretold pa ng Panginoong Hesukristo ang magaganap na yan. At nasira yan, walang natira, kahit pundasyon, nawala. Kaya hanggang ngayon, hinahanap pa yung pundasyon na yung second temple. No? Hindi pa nila talagang malaman kung saan talaga ang site ng templo. And then alam natin, mayroong pangatlong templo na darating. Ayan ay yung nasa hula ni Daniel sa chapter 9 ng Daniel sa verse 27 na sinabi nga na sa kalagitnaan ng 78th week of Daniel ay patitigil ang hain at ang seremonya. Pwede kang maghain at magseremonya kung walang templo. Pamula ng 70 AD hanggang sa kasalukuyan, ang mga Hudyo ay hindi naghahain. Hindi sila naghahandog, walang offering sila, wala silang mga sacrifices. Wala silang templo saan sila magsasacrifice. No? So, doon sa sinabi ni Daniel na may ipatitigil na sacrifices and oblation, ay ibig sabihin may templo. So, and then, sa Ezekiel chapter 20, diyan naman ipinakita ang vision ng millennial temple. O pang-apat yan, millennial temple. Yan ang templo sa panahon ng paghahari ng Panginoong Jesus dito sa lupa for 1,000 years. No? Actually, may pinakita sa vision kay Ezekiel na anghel na may dala ring tambo. May dala ring tambo at nagsusukat, no? Nagsukat siya ng gate, ng little chamber, the porch, the post, lahat maraming sinusukat. So, pwede niyong basahin yung chapter 14, hindi na natin babasahin, mahaba.
So diyan puro sukat ng sukat itong anghel na may dalang tambok, no. Dahil yan ang templo ng Panginoong Hesukristo, kapag siya ang hari na dito sa buong sangsinukob, no, sangkalupaan. Then si Zechariah, buksan natin, Zechariah chapter 2, 1 to 5. Mayroon ding vision si Zechariah ng isang lalaki. Mayroon namang pising panukat, no, para sukatin ang Jerusalem. Dahil ito, kaya ipinasusukat ng Panginoon dahil kanya namang ililigtas ang kanyang bayan. Sinunod na babasa, Zechariah 2, 1 to 5. Papa po. Pa, nakamute. Okay, Zechariah chapter 2, verse 1 to 5. At aking itinanaw ang aking mga mata at aking nakita at narito ang isang lalaki na may panukat na pisi sa kanyang kamay. Verse 2, nang magkagayo sinabi ko, saan ka paroroon? At sinabi niya sa akin, upang sukatin ang Jerusalem, upang tingnan kung gaano ang luwang at kung gaano ang haba. At narito ang anghel na nakikipag-usap sa akin ay umalis. At ibang anghel ay lumabas na sumalubong sa kanya. At sinabi sa kanya, tumakbo ka. Yung salitain sa binatang ito na sabihin, ang Jerusalem ay tatahanan na parang mga nayon na walang mga kuta dahil sa karamihan ng mga tao at hayop doon. Sapagkat ako, sabi ng Panginoon, ay magiging sa kanya isang kutang apoy sa palibot at ako'y magiging kalawalhatian sa gitna niya. So makikita natin dito, pagliligtas naman ang ipinakikita niya sa pag-aari ng Diyos. Ito kanyang bayan. So ito sinusukat para iligtas ng Diyos. Sabi, saan ka paroroon? At sinabi niya sa akin upang sukatin ang Jerusalem. Tinanong niya yung isang lalaki na may dalang panukat na pisi. Susukatin daw ang Jerusalem. Kung gaano ang luang at kung gaano ang haba. Sa verse 4, sinabi sa kanya, tumakbo ka, yung salitain sa binatang ito, na sabihin ang Jerusalem ay tatahanan na parang mga nayon na walang mga kuta. Hindi na daw lalagyan ng bakod ang Jerusalem. No? Maraming mga tao at hayop ang titira doon. Hindi na lalagyan ng bakod dahil ang magiging bakod ng protection ng Jerusalem ay ang Panginoon. No? So, yan, nagpapakita na ay dito naman kaligtasan, proteksyon, nagpapakita na ito'y dahil ito'y kanyang bayan, no? Kanyang aalagaan. No? Sa Revelation 21, mayroon din pagsusukat na gagawin dyan. Tingnan natin sa Revelation 21, sa verse 15 yan. Revelation 21 verse 15. At ang nakikipag-usap sa akin ay may panukat na tambong ginto upang sukatin ang bayan at ang mga pintuan nito at ang kuta nito. Anong bayan yan na sinusukat? No? Tingnan natin. Nasaan ga itong bayang ito? Verse 1.
Revelation 21 verse 1. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. Ayan pala ay nasa new earth. Okay? Wala na daw ang dating lupa at langit. Isang bagong langit at isang bagong lupa na. Ito'y new earth na ito. Tapos sa verse 2, sabi doon, diretso mo, Leo. Number 2. Verse 21 verse 2. Verse 2. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos. Nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagaya kang talaga sa kanyang asawa. So, for the sake of the kids, because they are in English. Sabi, and I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God, out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. So yan ang New Jerusalem, the capital city of the new earth. And then sa verse 15, ayan ang binasa ni Jason na, and he that talked with me, dahil pinakita din kay John the Beloved ang new earth lampasan na ito hanggang sa naparam na itong lupa at langit na ating universe ngayon, no? Dinala si John the Beloved doon sa new earth. And then sabi niya, he that talked with me had a golden reed to measure the city and the gates thereof, the wall thereof. O doon, tingnan ninyo, ang tambo na panukat doon ay hindi na nasisirang tambo. Ay ginto na golden reed na. No? Hindi na siya yung tambo dito na pag nagtagal ay nagagato. No? Kasi yun ay new earth na. So, makikita natin dito, nagsusukat uli ang Panginoon. And it seems the measuring in Revelation 21 is in a similar usage of the measuring that John is instructed to act here in Revelation 11. So, nakakahawig ang parang ipinahayag ng pagsusukat doon sa Revelation 21, dito sa Revelation 21 at doon sa Revelation 11. No? Gusto ng Diyos na i-measure, ano ba sa Tagalog? Sukatin. Minsan kasi ako'y papalit-palit kasi ako ng aking wika, no? So, ito ang ating inaaral na slide. Yan. So, gusto ng Panginoon na sukatin ni John the Beloved ang kanyang templo. So, ito yung templo sa panahon ng wrath, okay? Ng pagbuhos ng galit ng Diyos. Dahil ang Revelation 11, di ba, yan ay nabuksan ng ikapitong seal at nahipa na ang 7 trumpeta at ang 7 mangkok. Naibuhos na. And then, si John the Beloved ay binigyan ng tambo at sabi, sukatin ang templo ng Diyos. So, ito, pinasusukat ng Diyos ang kanyang templo kay John dahil ito'y kanya. Yung templo na dinesecrate ni Antikristo, yun ay templo ng Diyos. So, ito ina-identify ng Diyos na kanya ang templo, kanya ang city. No?
So, ito ay parang pinakikita nito, ito'y pagkilos ng Diyos upang kanyang ipahayag, no, ang area, yung parameters, no, yung mga hangganan ng kanyang pag-aari. Kaya ipinasusukat pamula saan at kung hanggang saan pag-aari ng Diyos. Yan ay kanya. At kung sino din ang mga tao na kanya. Dahil hindi lamang naman ang templo ang pinasusukat, pati altar at pati ang mga tao ay pinasusukat din. So parang ito, sinasabi ng Panginoon, aking susukatin ang aking ang aking bayan at ang aking templo, ang mga tao na sumasamba doon, yung nagmamay-ari, nitong templong ito, na ang pangalan ng bayan ay Israel. So, sinusukat ng Panginoon ang Israel para protektahan niya, i-preserve niya, no? Dahil ito'y kanyang pag-aari, kanyang minamahal. So, it was good for John. Actually, itong ipinagagawa ng Diyos kay John, yan ay malaking comfort kay John, no? Lalo na kung kanyang maunawaan. Kasi, sa panahong ng vision, no, na ipinakikita ng Panginoon kay John, itong vision of the future, sa panahong yon, the first century AD, wala silang templo. Di ba kawawasak pa lamang ng kanilang templo? Kung ito'y siya ay pinakitaan ng paano ng mga vision na ito ay 96 AD. Ay di katatapos lamang 70 AD na winasak ng Roman Empire ang kanilang templo, ang city at ang kanilang templo. So kapapangyari pa at nawala ang kanilang templo, no? So yun ang sa kanyang panahon, no, na iyon ay ganun ang nasa isipan niya, nakatatak sa isipan niya na sinira ang kanilang city, pati ang kanilang templo. Wala nga kahit ng pundasyon ng kanilang templo. Yan ay 25 years bago niya natanggap itong mga revelation na ito mula sa Diyos. 25 years ago nung mangyari yun. At ang Israel, ang bansang Israel, no? Yan ay talagang na-overrun ng mga Romans. Hindi na sila ang nakakapangyari sa kanilang bansa na subjugate, na alipin ng Roman Empire. Ang Roman Empire, mga Romano ang namamalakad, sila ang naghahari doon sa kanilang bansa, no? Actually, 985 towns have been devastated by the Romans. Over 1 million Jews have been massacred by the Romans. And Israel's future at this point looks very bleak. Parang wala na silang pag-asa para sa kanilang future. Dahil parang hindi na sila ang may-ari ng kanilang bansa. And actually, sila'y nangalat. Dahil sila'y pinagpapapatay noong 70 AD. Talagang sila'y hinahanting at pinapatay ang mga Jews. Tapos pinaltan pa nga ang pangalan ng kanilang bansa, pinaltan ang pangalan ng kanilang capital city, hindi na Jerusalem, naging Palestina. At ang pangalan ng kanilang bansa, binago ng Roman Empire sa kagalitan sa mga Jews na nagrebelde. So, very discouraging, no, para sa mga Jews ang nangyari sa kanila. At sila'y nangalat na papunta sila sa iba't ibang mga bansa. Itong si John the Beloved, di ba nasa Turkey? Siya. Tapos yan, hinuli pa siya at siya in-exile sa Patmos. Tinuring na kriminal dahil sa kanyang
pangangaral ng salita ng Panginoon. No? So, very, kung iisipin natin, lungkot, no, ng kalagayan sa panahon ni John the Beloved. So itong pagsasabi na ito ng Diyos sa kanya na sukatin mo ang templo ng Diyos at ang altar at ang mga tao doon ay mayroong hope, no? Ito'y pag-asa. Aba, ang Diyos may ibibigay na isa pang templo. We get in this prophetic picture for John and for all of us the idea that God is measuring out his temple and those who worship in it for preservation in the future. So ito nagpapakita sa hinaharap. Mayroong preservation na gagawin ng Diyos para sa kanyang templo at sa mga Hudyo. Sino ba ang nagamit ng templo? Hindi naman Gentiles, di ba? Nagamit ng templo, mga Hudyo. So, ito ay sa last days, no? In the last days, at this time, no? Ito, sa panahong ito na, gaya ng sinabi ko nga, na ibuhos na ang 7 mangkok, ang 6 na mangkok at ang nahipa na ang 7 trumpeta, no? Sa panahong ito, na-desecrate na ni Antikristo ang templo. Kanya nang inupasala ang templo dahil, diba, sa midpoint. Lampas-lampasan na tayo sa midpoint, diba? Patapos na tayo malapit na tayo sa katapusan ng 7 years. Ay sa midpoint, sinmulaan na ni Antikristo na ipatigil ang handog at saka ang mga oblation ritual. So ibig sabihin sa panahon iyon naghahandog na ang mga Hudyo, may templo na sila. And then inilagay na ang kanyang imahen doon sa Holy of Holies para sambahin ng mga tao at siya na ang nagpe-presentang siyang Diyos. So yan ang kanyang pag-upasala, kanyang abomination of desolation. Pag-upasala niya sa holy place na sinasabi ng Panginoong Jesucristo. At marami na siyang pinapatay ng mga Hudyo dito sa panahong ito. Dahil siyempre, ang mga Hudyo hindi papayag na ginagawa yun sa kanilang templo. Ay ang kalaban nila ay siyang leader, hari ng buong mundo. Hawak ang lahat ng military weaponry at lahat ng mga tao ay in allegiance sa kanya. Kaya ito, maraming mga Hudyo nang napatay niya dito. Pero, sa pareho din panahon, mayroong 144,000 na Jews, 12,000 from every tribe. Nag-evangelize na yung mga yan. At may mga Hudyo na sumasampalataya. Katulad ng sinabi ni Pablo sa Romans 11. Tingnan natin, sabi ni Pablo, Romans 11, 25 and 26. Romans 11:25 and 26. For I would not, brethren, that ye should be ignorant of thy mystery, lest ye should be wise in your own conceits, that blindness in part is happened to Israel, until the fullness of the Gentiles become in. And so all Israel shall be saved, as it is written, there shall come out of Zion the deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob. Ayan ang napakaliwanag, no, na yung pagkakasabi niya ni Apostol Pablo diyan sa Revelation, sa Romans 11:25 and 26. Na diyan ay sinasabing ililigtas ng Panginoon ang Israel. Sa kasalukuyan may mga nagtuturo kasi, no, na tapos na ang Israel, tapos na ang Diyos sa Israel. Wala na. Pinatay nila ang kanilang Misaya, so tapos na sila. Ang panahon nila ay finished. At ngayon ang kanilang itinuturo ay ang Israel na, ang bagong Israel na ay ang church. So, iyan ang kanilang sinasabi. And
tinalikuran na ng Diyos ang kaniyang bayan. Pero dito sinasabi ni Apostol Pablo, sabi sa verse 26, at sa ganito'y ang buong Israel ay maliligtas. Yan ang sinasabi, buong Israel maliligtas. Alisin muna niya ang mga rebelde. Pag naalis ang mga rebelde, buong Israel maliligtas. Kaya nga sabi niya, sapagkat hindi ko ibig mga kapatid na di ninyo maalaman ang hiwagang ito. Hiwaga, no? Na sikreto, na mayroon pa lang, hindi pa pala tapos ang Panginoon sa bansang Israel, sa covenant nation sa kanyang bansa, na kanyang binigyan ng pangako kay Abraham, kay Jacob, no? Kay Isaac at kay Jacob, may pangako siya. Baka kayo'y mga marunong, may warning si Pablo, huwag magmarunong sa inyong sariling mga haka. Sabi niya, ang katigasan ng isang bahagi ay nangyari sa Israel hanggang sa pumasok ang kapunuan ng mga hentil. At sa ganito'y ang buong Israel ay maliligtas. Gaya ng nasusulat, magbubuhat sa Sion ang tagapagligtas. Siya ang maghihiwalay sa Jacob ng kalikuan. Aalsin niya ang karumhan sa kaniyang bayan at kaniyang ililigtas ang kaniyang bayan. So, dito, maisip natin na itong pagpapasukat ng Diyos, no? Kay John David ng kanyang templo. Ito'y dahil gusto niya o ito'y pagsasabi niya na kanyang poprotektahan, no? Ang kanyang city, ang kanyang templo, at ipoprotect niya ang kanyang templo at yung mga tao, no, na kanyang minamahal, yung kanyang bayan. Ito ay hindi pang sandali lang na proteksyon, no? This is not necessarily temporal protection. Dahil marami ay mamamatay. Many of them will die. Ang iba sa kanila mabubuhay and they will survive and populate the millennial kingdom. No? Pero marami mamamatay. 2/3 nga ng nation mamamatay. Ang matira 1/3 lang. No? So, and then, sabi, measure the time. Balik tayo sa Revelation 11. Revelation 11, verse 1, no? Sukatin mo ang templo ng Diyos, tamo, at ang dambana, altar yan, at ang mga sumasamba. So, ang isunod na pinasusukat, no? So, ang una, pinasusukat ng Panginoon ang kanyang templo. Ipoprotect niya ang kanyang templo. Yung kanya, yan ay sign of ownership. Nagpapakita, sinasabi ng Panginoon, akin yan. Ang kasunod na pinasusukat ay ang dambana. No? Ang templo ng Diyos, alam natin mayroon yung dalawang bahagi. Ang isa ay yung holy place at saka ang isa ay yung Holy of Holies, no? Ang ipinakikita nito, no, piname-measure ang templo pati altar. Okay? So ibig sabihin yan, talagang kung sa kuwan ay may templo na at may altar, so may mga sacrifices na naganap. Yan, no? So, measure the temple of God and the altar. So, yan, i-measure yung holy place at holy of holies. Alam natin, ang inner temple, yung pinaka nasa loob, yan ay courting cube, no? Ayan ang Holy of Holies.
And then, sabi kay John, i-measure ang altar. Ang altar ay maaaring ito yung brazen altar. Sa labas ito ng building. Sa labas pa ng holy place. Outside area, no? Dahil diyan sa palibot ng brazen altar, yung brazen altar, diyan nila sinusunog ang mga handog ng mga tao. Ang mga nasamba ay diyan sila napunta. Diyan lang sila pwedeng mapapunta. Hindi kasi sila pwedeng pumasok sa holy place, no? Dahil ang nakakapasok lamang sa holy place ay ang mga priest. Kaya sila sa labas sila ng holy place. Naroon yung brazen altar. So nung sabihin ng anghel na yung sukatin ang templo, ang kaniyang ibig sabihin ay sukatin ni John the Beloved ang holy place at saka ang Holy of Holies. Kasi yun ang templo na nahahati sa dalawang bahagi, the Holy Place and the Holy of Holies. Nasa loob ng Holy of Holies ang Ark of the Covenant at sa Holy Place naroon ang altar of incense at saka ang table of showbread, naroon din ang menorah, no, ang candlestick, what you call that, menorah. Ito yung may oil, ayokong gamitin yung candlestick, no, lampstand. Kasi yan naman hindi kandila, yan ay olive oil ang laman ng mga cup sa ibabaw noong pinaka-arm ng menorah, no, na may wick. So yan ang nasa sa holy place. Ang brazen altar ay nasa labas na area, no. Diyan napunta ang mga worshippers at diyan sila naghahandog ng kanilang sakripisyo. So doon din sila nananalangin, yan outer area yan, no. Ngayon ang mga priest, pagka sila'y nag-aalay ng kamangyan, yung nagsusunog ng kamangyan sa holy place, ay ang mga tao nandun sa labas sa may brazen altar at doon sila nananalangin din kasabay ng mga pare na nag-o-offer ng incense sa loob ng holy place at doon sila na worship, no. And then sabi ang i-measure din, sabi them that worship therein. So ito ay mga Jews, no? Itong sinasabing isukatin yung mga nasamba, ng mga nananambahan, no? Ito yung mga Jews. Ay dahil hindi pwedeng pumunta sa area na iyan ang Gentiles, bawal, no? Ang pwede lang na pumasok doon sa outer court ng templo, na yan ang labas ng holy place, no, at ng Holy of Holies sa may brazen altar. Mga Diyos lamang diyan, no. Hindi pwede ang Gentiles, no? So yung ipiname-measure dito ng Diyos na worshipper ay diyan sa outer court sa brazen altar, mga Diyos yan, no. So yan ang nag-i-imply na may templo during the last days, no. Katulad ng prophecy ni Daniel. Kaya niintay natin yung rebuilding of the temple, no. There will be a third temple. Kapag kaya ay naitayo na, ang mga Hudyo sisimula na uli silang sumamba dyan, no, at mag-offer ng mga sacrifices, yung kanilang animal sacrifices, no. So tandaan natin sa panahon na isinusulat ni John itong aklat ng Revelation, walang temple, no. Walang nag-i-exist na templo for 25 years. 25 taon na wala silang templo. Na yan ang sinabi ng Panginoong Hesukristo. Now, I will stop here. You know?
dito tayo sa pagsusukat. Sinabi ng Panginoon kung ano ang susukatin ni John the Beloved. Na dito, ang nakikita natin na nire-refer ng pagsusukat na ito ay hindi judgment. Ang nire-refer ng pagsusukat na ito ay ownership, no? Pinakikita ng Panginoon na ang sinusukat ay kaniyang pag-aari. And mayroong mga ibig sabihin yan kung bakit niya ipinasusukat ang kaniyang templo, ang kaniyang yung altar, at saka itong outer court, no, which is yung kinalalagyan ng brazen altar. Meron ding hindi ipinasusukat, no? Makikita natin na sa verse 2 ng Revelation 11, at ang loobang, pakikita ko ha, kasi yan ang ating sunod na pag-aaralan na next week. Ay, mayroon ba tayong pag-aaral next week? Hang on. Ito lang. Sabi, at ang loobang nasa labas ng templo ay pabayaan mo at huwag mong sukatin. O, tamo, hindi sinusukat yon. Sapagkat ibinigay sa mga hintil at kanilang yuyurakan 42 buwan ang banal na syudad. O, tingnan ninyo ito, 42 buwan, di ba yan ay 3.5 years? Yung 42 months, yan equivalent sa 1,260 days at sa 3.5 years. So, ibig sabihin, no, yung yun, sabi, binigay sa mga hintil. Yuyurakan ng hintil. Yuyurakan ni Antikristo. No? Itong labas ng temple area. Yan. So, hindi yan pinasusukat ng Panginoon. No? Hindi yan kanya. Mga hintil, hindi kanya. Hindi yan ang kanyang pinangakuan. No? Ang pinangakuan niya ay ang mga Hudyo, ang kanyang bayan, na kanyang ililigtas. Okay, so yan ang ating kailan ba ang sunod natin? Meron pa ba tayo next Wednesday? No, next year na yata akong kasunod. Palagay ko wala na. Ano ba sa tingnan mo. Next Wednesday kasi 23. Alis na kami ng 20. January. So, siguro kailangan i-repeat ko, ano. Tiyak no, manilimutan nyo. Assignment ko kaya. No, this is Korean.